Mga bata, ang ating kwento ngayon ay tungkol sa isang maliit na ulap na nawalan ng kislap. Ito ay si Cumulus. Si Cumulus ay isang maliit na ulap na nawalan ng kislap. Ang kwento ay mula kay Bekimon. Ang kwento ni Cumulus ay para sa lahat ng taong dumadaan sa kalungkutan na walang karamay, walang kasama, walang makausap at walang kaagapay. Para sa atin ito, bata man o matanda, anuman ang kasarian o estado sa buhay, ang depresyon ay walang pinipili. Sa gitna ng malawak na kalangitan ay may isang maliit na ulap na nagngangalang Cumulus. Si Cumulus ang pinakamaliwanag at pinakamasayang ulap sa langit. Gustong-gusto ng mga ibon na lumipad at maglaro sa paligid niya at tila laging sumisikat ng mas maliwanag ang araw kapag siya ay malapit. Ngunit isang araw ay may nagbago. Biglang sumama ang pakiramdam ni Cumulus. Mabigat ang kanyang pakiramdam sa sarili. Nagbago ang kanyang kulay. Nawala ang kanyang kislap. Kahit anong gawin niya ay hindi siya makalipad ng mataas at makagawa ng masiglang anyo tulad ng dati. Napansin ng ibang ulap na parang may mali kay Cumulus, kaya nilapitan siya ni Nimbus. Si Nimbus ang pinakamatalino sa lahat ng mga ulap. Cumulus, parang may kakaiba sa iyo ngayon. Anong nangyayari? Tanong ni Nimbus. Hindi ko alam, Nimbus. Mabigat ang aking pakiramdam. Hindi ko na mahanap ang aking kislap. At hindi rin ako makatalon-talon tulad ng dati. Malungkot na sabi ni Cumulus. Naunawaan ni Nimbus ang kalagayan ng kaibigan. Ang sabi ni Nimbus, minsan, kahit ang mga ulap ay maaaring makaramdam ng ganito. Ang tawag dito ay pakiramdam ng kalungkutan o pag-aalala. At nangyayari ito sa lahat paminsan-minsan. Okay lang na makaramdam ng ganito. Ngunit mahalaga na pag-usapan ito at maghanap ng mga paraan upang gumaan ang iyong pakiramdam. Ang sabi ni Nimbus. Anong dapat kong gawin upang gumaan ang aking pakiramdam? Tanong ni Cumulus. May ilang bagay kang maaaring subukan. Una, makakatulong ang pakikipag-usap sa mga kaibigan tungkol sa iyong nararamdaman. Ang araw at buwan ay dumaan din sa mga mahirap na panahon. Baka may payo sila para sa iyo. Ang sabi ni Nimbus. Kaagad pumunta si Cumulus kay Araw na banayad na pinapainit ang mundo sa ibaba. Araw, pakiramdam ko ay sobrang lungkot at mabigat. Paano mo pinananatili ang iyong pagsikat kahit kapag hindi ka na sa iyong pinakamahusay na kaligayan? Tanong ni Cumulus. Si Araw ay nagbigay ng malambot na sinag. Kahit na ako ay nagniningning ng maliwanag, mayroon din akong mga araw na hindi magaan sa pakiramdam. Kapag nangyayari iyon, naaalala ko na ang aking liwanag ay nariyan pa rin. Kahit hindi laging nakikita, ang pakikipag-usap sa mga kaibigan ko at paglalaan ng oras para magpahinga ay tumutulong sa akin na muling mahanap ang aking kislap. Ang sabi ni Araw. Pagkatapos, lumipat si Cumulus kay Buwan na mapayapang nagniningning sa malayo. Nagtanong ito kay Buwan. Buwan, minsan pakiramdam ko ay sobrang dilim at nag-iisa. Paano mo pinapanatili ang iyong pagliliwanag sa gitna ng kadiliman? Si Buwan ay nagbigay ng banayad na liwanag. Nakahahanap ako ng kapayapaan sa tahimik na mga gabi kasama ng mga bituin. Ipinapaalala nila sa akin na kahit na tila madilim ang mga bagay, laging may liwanag sa loob natin. Ang paglalaan ng oras kasama ang mga kaibigan, pamilya, at paghahanap ng mga sandali ng katahimikan ay makatutulong sa iyo na gumaan ng pakiramdam. Ang sabi ni Buwan.
Nakaramdam ng kaginawaan si Cumulus at nagpasalamat kina araw at buwan. Sinabayan niya ito ng dasal sa may kapal. Nagdesisyon siyang makipag-usap pa sa kanyang mga kaibigang ulap at maglaan ng oras para magpahinga at magmuni-muni. Unti-unting natagpuan niyang bumabalik ang kanyang mga kislap. Hindi ito isang agarang pagbabago. Ngunit sa bawat lumipas na araw, si Cumulus ay nagsimulang umangat at muling magningning. Masaya ang ibang mga ulap na makita ang kanilang kaibigan na bumabalik sa kanyang masayang sarili. Naglaro sila at gumawa ng mga kamangha-manghang anyo sa langit. Natutunan ni Cumulus na ayos lang na makaramdam ng kalungkutan paminsan-minsan at ang paghingi ng tulong sa iba at paglalaan ng oras para magpagaling ay mahalaga. Sa pagmamahal at pangunawa mula sa kanyang mga kaibigan, natagpuan niyang muling maging maliwanag at masayang ulap tulad ng dati. Patuloy na lumulutang at nagniningning si Cumulus. Alam na niya na kahit sa pinakamabibigat na sandali, hindi siya tunay na nag-iisa. Ang langit ay puno ng liwanag ng pagkakaibigan at pangunawa at ang kislap ni Cumulus ngayon ay mas malakas dahil sa lahat ng kanyang natutunan.